Driver's License from A to Z Love Story Titles. Hi Pocoyo, call me Jem, 25 years old, lady rider. Isa akong babaeng palaban, adventurous at medyo may pagkatomboy sa kilos, pero sa loob-loob ko, hopeless romantic din. Di ko inakala ng isang traffic violation ko sa EDSA ang magiging simula ng pinakamabilis na biyahe ng puso ko, straight to Love City. Around 5:30 PM noon, rush hour chaos sa EDSA. Init, usok, sumpang traffic, isang regular na araw ng Martes, pero sa akin, parang The Fast and the Furious Gem Edition. Suot ko yung paborito kong black leather jacket, yung may gasgas sa siko dahil nadulas ako minsan sa Commonwealth, helmet na may Hello Kitty sticker sa likod, pampalambot ng image, at isang maliit na pink sling bag na hindi ko talaga alam kung fashion statement o mas kailangan lang ng kulay sa buong suot kong itim. Rider ako, lady rider, palaban, sanay sa daan, at marunong dumiskarte, kaya kahit binubusinahan na ako ng bus sa gilid, calm and composed pa rin ako. Pero tangina, late na ako. May presentation pa sa client ng 6 PM. Tapos stuck pa rin ako sa flyover sa Cubao. Kaya kahit alam kong bawal, kahit alam kong mali, dinaan ko sa shoulder lane. Alam kong may chance na mahuli ako, pero sa utak ko, bahala na, iyak na lang kung kailangan. Bilis ng takbo ko. Halos sinisinghot ko na yung hangin ng ambulansya kung may dumaan. Pero bago pa ako makalayo ng todo, biglang may sumulpot sa gilid. Uniformed, may shades, matikas ang tindig, parang cameo sa pelikula. LTO checkpoint. Sumenyas siya ng hinto gamit ang dalawang daliri. Parang may slow motion pa ng konti sa paningin ko. Hindi dahil sa kilig ha, kundi dahil sa kaba. Yung tipong, shit Jem, lagot ka na naman. Huminto ako sa gilid, tinanggal ko yung helmet ko ng dahan-dahan, pero yung mukha ko, ready na for drama. Miss, lisensya po, sabi ng boses niyang malalim at diretso. Walang halong ngiti, walang charm, pure authority. At nung nagkatinginan kami, putik, kamukha ni Ding Dong Dantes Prime Days. Naka-shades, pero ramdam mo yung titig. Makinis ang kutis, tikas ng panga, may slight stubble, at may dimple pa sa kanan pag nagsasalita. Pero seryoso yung mukha, yung tipong walang lusot sa'yo, miss. Miss, shoulder lane po yan. Violation to, dagdag pa niya. This time, tinanggal ang shades niya para titigan ako ng direkta. Alam ko po sir, sorry talaga, late lang po ako, big client po kasi, as in life-changing presentation po sana. Pero ayun, traffic, makikisuyo po sana kahit warning lang. Sabi ko habang pilit kong ginagandahan yung ngiti ko. Sinulyapan niya yung motor ko, tapos ako umiling siya konti. Alam mo miss, maganda ka naman, pero kahit gaano ka pa kaganda, hindi yan lisensya para lumabag sa batas. Sabay hawak sa clipboard niya. Napairap ako ng bahagya, yung hindi obvious para maramdaman mong nainis ako. Sir, hindi naman ako naghahanap ng lusot dahil maganda ako. Nag-i-explain lang ako, may valid reason naman ako, di ba? Wala pong valid reason sa shoulder lane. Emergency lang ang pinapayagan. Emergency po sa trabaho. Hindi yon counted. Teka, ganun na lang ba talaga? Sabi ko, medyo napataas sa boses ko. Karamihan nga ng nakikita ko araw-araw dito sa EDSA kung sino-sinong lumalabag. Bakit ako lang yung hinihintuan nyo? Dahil babae ako? Rider ako? Medyo natahimik siya saglit. Tumikim. May konting inis sa mata niya pero halata ring pinipigilan ng sarili. Miss, don't make this personal. Standard procedure lang ito. Standard? Bakit yung kasabay kong naka-backride na lalaki, nauna pang lumiko sa shoulder, hindi nyo hinabol? Napatingin siya ulit sa akin. This time, yung tingin niya parang hindi lang LTO officer, parang taong may pride na ayaw palagpasin ang papetikong challenge. Binasa niya yung lisensya ko. Jem? Ako po. Ako si Enzo, sabay tingin ulit sa akin, LTO inspector at part-time heartbreaker. What the heck? Napatawa ako kahit visit pa ako. Corny mo sir. Makikiusap ka pero tatawagin mo akong corny? Sagot niya, sabay angat ng kilay. Okay, first offense, tama. Wala ka pang record. Wala pa po sir, sagot ko na may pilit na bait. Okay, hindi kita bibigyan ng ticket ngayon. Anya, sabay hawak sa ballpen na akmang isasulat na dapat. Pero, kailangan mong sumama sa station para sa seminar. Ha? Seminar agad? Ang bilis naman ng serbisyo nyo. Ganon kami ka-dedicated, sagot niya, deadpan. Lalo na kung maganda yung violator. Sabay wink. Ayun, game over. Hindi ko alam kung maiinis ako, matatawa o matutunaw sa kinatatayuan ko. Pero ang totoo, sa likod ng inis ko, may kilig na konti lang naman. Promise. Dahil isa akong citizen na mabait, nag-oo na lang ako para makalis at maabutan ko pa ang aking presentation. Araw na ng seminar ko noon. Buti na lang 9:30 AM ang seminar at hindi sakto sa work time ko.
ko. Sa seminar room, 5 kaming violators, mga lalaki na pasimpleng nakatungo, mukhang na bad trip sa huli. Ako lang ang babae at syempre ako rin ang naka full gear na parang nagmamotorcade pa after nito. Nasa harapan ko si Enzo, nakatakin pa rin yung polo niya. May ID sling at yung ballpen niya sinasayaw-sayaw lang sa daliri habang nagpapaliwanag. Reminder, ang shoulder lane po ay para sa emergency vehicles. Hindi porket late, pwede nang suwayin kung ganun ang mindset nyo. Lahat na lang tayo may excuse. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya kasi ako yung eksaktong tinutukoy niya. Pero wala rin akong choice. So habang nag-i-explain siya, panay ang side eye ko. Sa loob-loob ko, grabe tong taong to. Seryoso na nga, gwapo pa rin. Pero ayun nga, kahit ayaw ko, napapangiti ako sa sarili ko. Wala naman akong balak magpabida, pero para akong estudyanteng pinagsasabihan ng guro na crush niya secretly. Pagkatapos ng seminar, habang nagsisipagtayuan na yung ibang violators at isa-isang lumalabas, ako naiwan sandali para ayusin yung zipper ng bag ko. Doon siya lumapit, dahan-dahan, parang may balak. Gusto mo sabay na tayong mag-late lunch? Tanong niya, sabay upo sa lamesa sa harap ko na parang hindi siya on duty. Napatingin ako sa kanya, medyo nag-alinlangan. Saan? Sa karinderya niyo dyan sa may station? O fast food para feel ko naman valued akong violator. Grabe ka, natawa siya. Mataas pala standards mo kahit traffic offender ka. Ngumiti lang ako. Syempre, baka isumbong mo pa ako sa LTO Central kung saan-saan mo ako dalhin. Promise, walang hidden agenda. Gutom lang talaga at mukhang ikaw rin. Totoo naman, kanina pa ako kumakalam yung sikmura ko pero pinipigilan ko para dignified pa rin akong tingnan. Pero sa totoo lang, kahit tubig, lalaklakin ko na. Sige, libre mo ha? Tanong ko na may challenge ang tono. Syempre, sa akin galing yung ticket mo. Libre ko na rin lunch mo. Sabay kindat na parang hindi violation ang nangyari kundi destiny. Umikot ako sa kanya, kunwaring di impressed. Pero sa loob-loob ko, taray, parang gusto ko tong si Enzo. At sa puntong yon, hindi na ako galit na nahuli ako. Parang mas nainis pa ako kung hindi ako pinatigil. Kumain kami sa isang simpleng tapsilugan sa may kanto ng Pasay. Walang aircon, maingay ang kalsada. Pero ewan ko ba, parang tahimik ang paligid kapag siya ang kausap ko. Habang nakasubsob kami sa tapsilog at itlog na maalat, bigla siyang nagsalita habang nakakunot ang noo. Seryoso pero chill ang tono. Ano, may boyfriend ka ba? Napalingon ako sa kanya, half chewing. Wala, may parking space pa. Ngumiti siya, yung tipong half teasing pero may halong tunay na interes. Good, baka kasi kailangan ko ng paradahan ng puso ko. Napangiwi ako, sabay tawa. Cringe yun ah. Pero effective, sagot niya, sabay subo ulit. Tumigil siya. Tapos bigla niya akong tinitigan, yung titig na hindi bastos, pero ramdam mong hindi larong pang bata ito. Ikaw ba, naghahanap ka ng destinasyon o nag-e-enjoy pa sa biyahe? Hindi ako agad nakasagot, kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero habang pinagmamasdan ko siya, yung simpleng Enzo na LTO officer lang dapat sa paningin ko, parang gusto kong pumara sa mismong moment na to. At doon ko naramdaman, shit, gusto ko nga siya at mas malala, baka siya rin, gusto na rin ako. After a week, nag-message siya, ride tayo mamaya. Gusto mo makita ang city lights habang nakaangkas ka sa likod ko? Yung simpleng message na yon, para akong kinoryente. Sino ba naman ako para tumanggi? Sa totoo nga niyan, crush ko na rin talaga siya. Kinagabihan, sumakay ako sa motor niya. Mahigpit ang kapit ko sa bewang niya habang binabaybay namin ang skyway. Mahangin, malamig ang hangin ng gabi. Pero yung palad niya sa hita ko habang naka-red light kami, mainit, tahimik pero may sinasabi. Pagdating namin sa isang overlooking spot sa Antipolo, huminto siya. Walang ingay kundi langit, ilaw ng syudad at yung pintig ng dibdib ko na parang gusto nang kumawala. Lumingon siya sa akin, seryoso pero hindi intimidating. Alam mo ba kung bakit kita inaya tonight? Napakagat ako sa labi. Bakit? Humakbang siya palapit tapos hinawakan niyang magkabilang pisngi ko. Gamit yung dalawang kamay na kanina lang nakagloves pa. Kasi gusto kitang halikan. Matagal na. Kinakabahan ako, pero hindi yung kaba na ayaw mo, kundi yung kilig na halos hindi mo maamin sa sarili mo na hinihintay mo rin. Hindi siya kumilos agad. Tiningnan niya muna ako, parang nagbabasa ng pahintulot sa mata ko, at doon ako napangiti. Then what are you waiting for? And just like that, he kissed me. Hindi bastos, hindi nagmamadali, yung tipo ng halik na may tanong sa simula, pero sigurado sa dulo. At ako, hindi na kailangang sumagot dahil sa gabing yun, alam kong hindi lang ako ang nakaangkas sa motor niya, nakaangkas na rin ang puso niya. Sumunod na mga linggo, may naging madalas ang mga gabi naming magkasama. Walang plano, walang itinerary, ride lang, usap,
tawanan. Minsan tahimik lang habang humahampas ang hangin sa mukha ko, pero ramdam kong pareho kaming may gustong sabihin na hindi mabigkas. Hanggang isang gabi, bumuhos ang ulan nang wala sa oras. Malakas, halos wala ka nang makita sa kalsada. Basang-basa na kami, pati underwear ko. Ramdam kong kasing lamig ng hangin, kaya napilitan kaming dumaan sa pinakamalapit na motel sa bandang Cubao. Walang mali siya nung una, lamig lang talaga ang kalaban. Pagpasok sa kwarto, pareho kaming natahimik. Tinanggal niya ang helmet ko. Dahan-dahan, parang may kasamang pag-iingat. Basa ang buhok ko, umaagos ang tubig sa pisngi ko. Sure ka? Tanong niya habang nilalapag ang helmet sa mesa. Hindi niya ako tinititigan na parang predator. Tinitingnan niya ako na parang tanong kung okay ako, kung gusto ko rin, may paggalang. Napangiti ako. Sa'yo pa ba ako hindi sure? At doon, parang huminto ang mundo. Hinalikan niya ako, hindi marahas, hindi minadali. Dahan-dahan, tila bawat tampin ng labi niya ay may tanong at bawat tugon ko ay oo. Habang tinatanggal niya ang jacket ko, parang sinusundan niya ang galaw ng puso ko. Walang madali ang pag-angkin, kundi pag-unawa. Ang mga kamay niya, malamig sa simula, pero naging init na hinahanap-hanap ko. Bawat halik niya sa balikat ko ay parang pakiusap. Bawat bulong sa tenga ko ay hindi bastos kundi tula. At nang magtagpo ang mga balat namin sa ilalim ng kumot, hindi yun bastos. Yun ay paglalapat ng dalawang taong parehong uhaw, hindi lang sa init kundi sa tunay na koneksyon. Walang pagmamadali, walang sapilitan, walang dapat patunayan. Just two souls choosing each other kahit sa gitna ng ulan. At habang nakahiga ako sa dibdib niya pagkatapos, naisip ko lang, kung ito ang bawal, sana wala ng batas na kumontra sa ganitong klase ng yakap. Ilang buwan ang lumipas, mas naging seryoso kami. Pinakilala niya ako sa mama niya. Hindi ito rom-com type ng ina, pero tinanggap niya ako. One day, inaya niya ako sa LTO station niya. Nagtataka pa ako. Pagdating ko, may cake, may tarpaulin. Happy driver's license anniversary, Jem. Tawa ako ng tawa. Wala bang mas sweet na tawag sa anniversary? Meron, pero gusto ko ipaalala sa'yo kung paano ka dumating sa buhay ko sa traffic violation. He held my hand at simula ngayon, ikaw na ang forever na gusto kong maging backride sa lahat ng biyahe ng buhay ko. Naiyak ako, wala tayong helmet, pero ramdam ko safety ko sa'yo. A year later, nag-propose siya sa gitna ng ride event sa harap ng kapwa rider. Lumuhod siya, Jem, will you be the rider of my heart forever? Siyempre, sinagot ko, hindi lang ako sasakay sa likod mo, Enzo. Gusto ko ring sabayan ka, kahit saan pa tayo dalhin ng daan. Ngayon, may sarili na kaming maliit pero solid na motor accessories shop sa Laguna. From jackets to side mirrors, helmets to gloves, lahat yan pinag-ipunan at pinaghirapan naming dalawa. Pero may isang bagay na espesyal sa bawat helmet na binibenta namin. Sa loob nito, may maliit na sticker na may quote, "Love is like the open road. Matraffic, madalas, minsan may lubak, minsan one way. Pero gaano kahirap ang biyahe, pagkasama mo ang tamang backride, walang GPS na kailangan. Basta puso ang guide, hindi ka mawawala." At sa dulo ng sticker, may pahabol na linyang parang secret signature naming dalawa. Wala nang magpapahuli dyan kasi nahuli na niya ako. Hindi lang sa traffic, kundi pati sa puso. Minsan, nag-uusap pa rin kami habang naghahapunan sa harap ng shop. Sabay tanong niya, kung hindi kita hinuli noon, tingin mo, saan ka na ngayon? Sagot ko habang humingiti, siguro, late pa rin ako sa presentation, pero hindi late sa pag-ibig. Confession by Jem, certified violator ng puso ni Enzo.